Okay, good morning guys. This is Tabsong Viewpoint. Welcome po ulit dito sa aking channel. So again, balik po tayo sa talakayan. So ito pong isi-share natin ngayon is about dun sa ating patuloy na voters education, para at least magkaroon tayo ng sapat na guide kung paano natin na may correct yung mga nakikita nating problem dito sa ating bansa. At naniniwala po itong channel natin na ang tanging solusyon po para mabago natin yung ating sistema dito sa ating bansa ay sa pamamagitan ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. So yun lang po kasi ang nakikita nating paraan para at least mabago natin yung direksyon o yung direksyon ng pag-unlad ng bayan. So napaka-importante po ang participation nating mga taong bayan. So ang goal po ng ating channel ay magkaroon tayo ng pagbubuklod sa taong bayan na nagkakaisang Pilipino or mga taong bayan sa iisang direksyon. Wala tayong pro or anti na pananaw at bagkus ang ating effort ay nakatuon sa tinatawag na iisang direksyon or yung direksyon kung saan nagkakaisa tayo sa pagiging pro-Philippines lang tayo, or to be more specific po, ang advocacy ng ating channel ay ang pagsuporta natin ay yung tinatawag na sa institusyon na panggobyerno, yung mga institusyon na bumubuo sa gobyerno, dun po nakatuon ang ating suporta. At hindi po tayo sumusuport dun sa tinatawag na political personality. Again, uulit-ulitin po natin na ang pagsuporta sa isang political personality ay nagtatapos yan sa pagcast ng ballot or tuwing election lang. After nun, ang gagawin na natin is imo-monitor na natin yung ating mga kandidato or mga inihalal na public official sa kanilang performance. At syempre, pag na-evaluate natin yan at hindi yan katanggap-tanggap dun sa ating pamantayan ng quality na panunungkulan sa gobyerno, ayun po ay hindi na makakaasa sa ating suporta sa susunod na terms niya. So at least sa ganun pong pananaw ng ating advocacy, may correct natin unti-unti yung perception na laging ang nasusunod na lang ay yung kagustuhan ng mga politician. Dapat po nangingibabaw yung kagustuhan ng taong bayan. At kung ano yung gusto ng taong bayan, dapat ang sumusunod po doon yung inihalal na politician. Okay? So again, tuloy na po tayo dun sa ating talakayan for today. So ang gusto ko pong i-share ngayon is parang refresher lang po ito. So marami sa inyo nagtatanong, di ba? So which is alam naman natin ito eh. So ano ba yung sistemang umiiral dito sa gobyerno ng Pilipinas? So bigyan lang natin ng background po. So ang Pilipinas po ay democracy or demokratikong bansa. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan. Ang mga mamamayan ay may karapatang bumoto at pumili ng kanilang leader sa pamamagitan ng halalan. Okay? So isa po tayong republika or republic. May saligang batas or constitution na nagsisilbing batayan ng pamahalaan, pinamumunuan ng mga halal na opisyal sa loob ng takdang panahon. So may term limit. So ang sistema ng ating pong presidential form of government. So ang pangulo, pinuno ng estado at pinuno ng pamahalaan. Ibinoboto ng direkta ng taong bayan ang pangulo. May separation of power sa tatlong sangay ng pamahalaan. So three form of government po tayo. Meron tayong executive, pinamumunuan ng pangulo, katuwang ang pangalawang pangulo at ang kalihim na kagawaran or cabinet secretaries. Okay? So pangalawang form ng sangay ng gobyerno is yung legislative. So sila yung gumagawa ng batas, binubuo ng Senate at House. So at ang pangatlo pong sangay ng gobyerno natin na umiiral dito sa ating sistemang panggobyerno, yung tinatawag na hudikatura. Nagbibigay ng interpretation sa batas, pinamumunuan ng Supreme Court. Okay? So, ilan pang mga katangian? May regular na halalan tuwing 3 o 3 taon. So,
Meron tayong midterm at saka yung pang-anim na taon. Kung saan doon ini-elect yung mga nasa national government, especially yung mga presidente, vice president, etc. So, meron din tayong multi-party system. So, yun nga po, yung pinakaano natin ngayon, meron na tayong party system, pero yung iba, ang panawagan dyan, medyo i-amyenda daw yan kasi nga hindi masyadong nasiserve yung purpose ng tinatawag na party system natin. So, again, tingin ko medyo malabo-labong mapasa yan kasi marami po ang nakikinabang dyan sa batas ng party system na hindi siya gaanong kahigpit yung yung ipin dun sa batas. So marami po kasi nga ngayon aligasyon na yung ating party system ay napakahina ng sistema na kahit sino na lang ay pwedeng mag-organize ng party system pero nakakapasok na approve. So may mga panawagan po ang taong bayan na yan ay amyendahan at medyo baguhin yung mga wording dyan. Although yung kasing party system guys, nakalagay yan sa constitution natin, 1987 constitution. So, kailangan lang baguhin dyan is yung magkaroon lang ng parang amyenda para mapalakas pa siya at medyo higpitan para hindi nagagamit ng kung sino-sino na lang na kung naisipang magtayo ng party system na hindi naman nire-represent ng mga tinatawag ng ating marginalized sector. So, dapat mabago lang yun. Pero sa tingin ko, medyo mahirap mabago yan kasi nga marami po ang nakikinabang dyan. So, it takes siguro mga matinding effort ng nagkakaisang botante para mabago yung sistema na yan. So, dapat tayo mga botante magkaisa and then i-request natin na baguhin yung sistema na yan. Kasi kung hindi nila susuportahan, kung sulit tayo, di syempre ang iboboto lang natin yung mga politician na may na willing makinig sa mga sinasuggest ng solidong nagkakaisang mga botante. Okay? So, another ng mga katangian ng ating government system is may lokal na pamahalaan sa bawat rehiyon, lalawigan, lungsod at barangay. So, may mga maliliit pong mga organized sistemang panlipunan kagaya ng barangay, tapos sa mga lalawigan katulad ng provincial governor, etc. Yan, so yan. Sa mga city naman, meron tayong municipal at city LGU or local government unit. So, again, may mga may karapatang pantao, press freedom at civil liberties sa prinsipyo. Bagamat may mga hamon sa implementation. So, yun nga, nagkukulang lang tayo sa mga pag-iimplementa ng mga batas patungkol dun sa nag-govern dun sa ating mga government na sistemang panggobyerno. So yun po ang background ng ating government form ng ating sistemang panggobyerno ng Pilipinas. Ngayon, ang isang tanong diyan, guys, kaya ko sinabi sa inyo yung background niyan, is ang tanong natin diyan, syempre, base sa tagal-tagal ng ating sistema, simula nung na-implement yung presidential system natin, although sa history kasi may iba pa tayong form ng ng government. Nasa history naman natin yan, so pwede natin balikan yan. Anyway, yung topic natin ngayon is yung ano ba yung disadvantage at saka advantage at disadvantage ng sistemang panggobyerno ng Pilipinas. Yun po yung gusto kong i-share at gusto kong talakayin natin sa topic na ito. So, unahin natin yung advantage po ng ating sistemang panggobyerno. So, number 1, direktang pagpili ng leader. So, taong bayan mismo ang bumuboto sa Pangulo, kaya may direktang representasyon ang kagustuhan ng tao. Okay? So, taong bayan daw ang namimili o naghahalal ng mga official. So, number 2 is yung separation of power. So, ibig sabihin may check and balance tayo. Kagaya nga binabanggit natin kanina, meron siyang 3 branches of government or 3 sangay ng gobyerno. Yan po yung nag-check balance sa bawat nagpapatupad ng check and balance sa bawat sangay. Okay, yung executive, legislative at saka yung judiciary.
So number 3, proteksyon sa karapatang pantao. May saligang batas na nagtatakda at nagpoprotekta sa mga karapatan ng bawat mamamayan. So lagi naman po yan natidiscuss yung karapatang pantao sa mga issue, lalong-lalo na ngayon sa tinatalakay dun sa freedom of expression dahil sa paglaganap ng tinatawag na fake news, disinformation at false narrative. So yung mga inaakusan dyan ng mga fake news peddlers, lagi na lang ini-insist yun yung karapatang pantao, yung makapag-express ng kanilang saloobin. So nakalagay po yan sa ating advantage ng sistemang panggobyerno ng Pilipinas. So number 4, pagkakaroon ng halalan. So yun nga, nabanggit ko na po, nagkaroon tayo ng regular na halalan every 3 years at saka 6 years. So number 5 na advantage ng ating government form is yung tinatawag na malayang pamamahayag at demokrasya. So may kaalaman, may kalayaan ng media, opposition at ordinaryong tao na magsalita, kumilos at pagpahayag ng kanilang saloobin. So yun po yung mainit na issue ngayon, yung tinatawag na malayang pamamahayag. Especially, so naglipa na kasi yung mga vloggers at saka mga influencers sa social media space. So dyan po mainit ngayon yung tinatawag na talakayan nung kailan ba magiging freedom of expression yung pinagsasabi ng mga content creator or mga influencer, o kailan ba ito lumalabag dun sa freedom, sa limit ng freedom expression. So sa ngayon po, matindi po yung debate niyan ngayon at nagkakaroon ng matinding usapin. Kasi nga dahil po sa paglaganap ng tinatawag na fake news, disinformation at saka false narrative, marami pong mga issue ngayon ang tinatalakay ang ating Kongreso. So balak po ng Congress na i-regulate daw yung mga nagpapakalat ng fake news, disinformation na nakakasira doon sa taong bayan. So nagkakaroon kasi tayo ng polarization sa pagkakawatak-watak ng taong bayan. Again, dito po sa channel na to, layunin pong makiisa doon sa pagkakawatak-watak na yun. Dapat maalis natin yung pagkakawatak-watak. Kaya dito po sa channel natin, kung inyong susuportahan yung advocacy natin, tayo po ang layunin dito ay magkaroon ng solid na community na iisa lang ang sinusuportahan, at ang sinusuportahan ay yung tinatawag na pro-Philippines stance natin. Yun ang pinaka-importante po sa atin ngayon. At iniiwasan po natin magkaroon ng leaning na anti or pro. Mga issue ngayon na lumalabas ngayon. So mapapansin po ninyo itong channel na to, hindi tayo masyadong nagdidil doon sa anti na usapin or anti-government or pro-government. Yun po kasi naniniwala po tayo na pag nag-side tayo ng ganun, madidiskaril yung ating layunin na magkaisa tayo sa isang direction, which is ang pinopromote po natin ay yung pagkakaisa ng bayang Pilipinas or pagkakaisa ng taong bayan sa isang direction. So at least hindi tayo nakapokus dun sa political personality, kasi ang channel po na ito naniniwala na pag tayo ay nagsuporta sa iisang personality or political personality, dun po tayo nagkakaroon ng polarization, nagkakahiwa-hiwalay tayo kasi may kanya-kanya kasi tayong choice kung sino yung ating napupusuan. So ang advocacy po natin, pigilan yung ganong klase ng mentality, kasi pinagmumulan po kasi yun ng polarization once na ang pinili natin ay pagsuporta sa tinatawag na political personality. Again, uulitin po natin sa mga malaman kung ano yung advocacy ng ating channel. Ang importante po dito is ang susuportahan natin ay institution pang gobyerno, yung mga institution na bumubuo sa gobyerno, or yung yun nga po, institution based ang ating susuportahan, at hindi po yung political personality na kung saan ay after 3 years or 6 years mawawala na siya sa posisyon. Kasi doon po yung pinakamalaking issue guys na napansin natin ngayon, yung isang political personality, although wala na sa position at hindi na nagsisilbi sa bayan, nakakapagtaka na yun pa rin ang sigaw ng iba nating mga kababayan, which is illogical ba, di ba?
illogical. So hindi na siya yung tipong nakakatulong doon sa progreso ng pag-unlad ng bayan. So yun po yung gusto natin baguhin dito sa channel na to. Okay? Balik tayo po dun sa ating topic. So na-discourage tayo dun sa topic natin. So ang gusto ko pong tutukan is yung mga disadvantage ng ating government form o yung sistemang panggobyerno ng Pilipinas, which is yung tinatawag na democratic form of governments. So nabanggit na po natin yung mga advantage, di ba? So gusto ko magtutok dito tayo sa disadvantage ng ating sistema. So number one guys, ang pinaka-disadvantage nitong ating form ng government is number one, pagiging personality based ng election. So madalas hindi plataforma kundi kasikatan ng kandidato ang batayan ng pagkakapanalo. So isa po yung disadvantage na nakikita natin na hindi maganda dun sa form ng kasi lumalabas ngayon kung sino yung sikat at popular na political personality, yun po ang inihahalal ng taong bayan. So hindi na tayo nagbabase dun sa qualification ng isang kandidato, basta popular hinahalal natin kahit hindi na tayo nagtatanong kung yung bang inihahalal natin may intellectual capacity na manungkulan doon sa kanyang position. So layunin po ng ating challenge na baguhin yung ganong mindset ng ating mga botante. So yan ang nakikita kong dapat nating baguhin. So hindi porke sikat at kilala yung personality dapat na nating iboto. Again, sa pamamagitan po ng ating voters education, dapat mailagay po natin sa kaisipan ng bawat botanteng Pilipino na hindi dapat batayan ang kasikatan sa pagboto sa eleksyon. Bagkus i-qualify natin sila. May mga qualification tayong ihingiin para maiboto natin ang isang kandidato. Okay? So balik po tayo dun sa disadvantage. Number 2, madaling maimpluwensya ng pera at kapangyarihan. Laganap ang vote buying, political dynasty at corruption na nakakaapekto sa kalidad ng pamumuno. So isa po yung disadvantage ng tinatawag nating democratic form of government. So napagsasamantalahan po yung sistema ng gobyerno sa pamamagitan ng vote buying at political dynasty. So yun po ang umiiral sa atin ngayon. According do sa pinaka-latest na research, 80% daw po ng mga nakaupo sa legislative branch ng ating government, 80% po dyan ay member ng political dynasty. Okay? So napakahirap pong ipasa ng ating anti-political dynasty bill na hinihingi ng mga progressive advocates ng ng batas na yan, kasi nga 80% po, diba common sense naman, 80% ng gagawa ng batas ay member. So sa tingin niyo guys, makakapagpasa ba tayo ng batas na anti dynasty bill? So malabo guys yan. So again, kaya nga po ang totok natin dito sa ating channel is magkaisa tayo ng mga botante sa iisang direction, kasi naniniwala po tayo na ang may kapangyarihan para tanggalin yung mga vote buying na yan, political dynasty at corruption, etc. Yan po ay kapangyarihan yan ng botante. Yan po ang tanging makakagawa lang dyan ay yung nagkakaisang solid na voting population, which is yun po yung stand nitong ating channel. Sana po makiisa kayo sa ating advocacy na magkaisa tayo para mawakasan na natin yan mga tinatawag na problema or disadvantage ng isang sistemang panggobyerno na democratic form of government. So, yan po ang malaking hamon sa atin, yung magkaisa yung mga voting population sa iisang direction. So, number 3 na disadvantage ng ating sistemang panggobyerno is yung mabagal na paggawa ng desisyon. So, yan po. Pero actually ito naman, dahil sa check and balance, minsan bumabagal ang pagpasa ng batas o solusyon sa problema. Again, maa-address din po ito ng mga botante kung nagkakaisa tayo, kasi may mga issue po kasi na ang isang pangulo kasi magre-request siya ng batas or policy na kinakailangan ng batas na gumawa na gawin ng mga nasa legislative. Ang problema, yung legislative branch natin
hindi ka partido ng naupong pangulo. So nagkakaroon sila ng parang mga delaying or yung tinatawag na dinidelay nila yung batas para nga ma-discredit yung pangulo para sa susunod na halalan mawalan ng impluwensya yung nakaupong pangulo. So nagkakaroon po yan ng parang hindrance doon sa dapat nagkakaisa kasi yan eh. Yung sabi ko nga sa inyo guys, kahit sinong pangulo, kahit gaano kagaling ang pangulo na nilagay sa executive, pag ang legislative ay kokontra dun sa pangulo, wala po tayong ma-achieve na na progreso ng pag-unlad ng Pilipinas kasi nga kinukontra ng legislative eh. Hindi naman kasi yung makakagawa ng aksyon yung pangulo ng wala sa batas. So sino bang gumagawa ng batas? Legislative. So ibig sabihin mali po kasi yung idea na pag naglagay tayo ng presidente or napili natin yung presidente, parang may magic yung presidente na isang pitik lang ng ganun. Solve lahat ng problem. Mali pong idea yun. Kaya nga sinasabi ko, ika-qualify natin yung lahat ng inihahalal natin. Magmula dun sa Pangulo hanggang dun sa legislative, yung gumagawa ng batas. Dapat po yan, ang plataforma niya ay nagkakaisa. So, parang synchronize sila or align sila dun sa advocacy ng presidente at saka nung gumagawa ng batas para smooth yung pag-create ng batas na nire-request ng presidente para umangat yung bansa natin. So, ganun po dapat ang idea ng ating mga botante. Hindi po yung tipong mindset ng botante na ngayon na ay pag nilagay ko yung itong presidente na ito, nasisigurado ko to solve ang lahat ng problema ng bansa. Maling idea po yun. So again, dapat po, babalik tayo dun sa basic na paghahalal, yung qualification, ika-qualify natin yung lahat ng mga ihahalal natin. So napaka-importante po niyan, magkaroon tayo talaga ng voters education. At yan po yung tututukan ng ating channel. So sana po makiisa kayo sa ating advocacy. Okay, balik tayo dun sa disadvantage kaya hindi pantay na representasyon sa Kongreso. Mas malalaking partido, mayayamang kandidato ang kadalasang nananalo kaya nawawalan ng boses ang mahihirap o minority. So yun po ang isang disadvantage ng ating democratic form of government. Kasi kung sino po yung mayayaman at may mga tinatawag na business interest, sila pa po yung nananalo. Bakit sila nanalo? Sila kasi gumagastos ng hindi lang million ngayon po ang ang budget nila sa campaign. Actually doon sa isang latest na pinalabas ng ng isang pahayagan ba yun, may nabasa tayo na yung dalawang pinakamayayaman na kumakandidato halos billion ang kanilang nagagastos sa campaign na rally. So ang tanong, bakit gumagastos ng ganong kalaki ang mga mayayaman na yan na may mga malalaki ang kanilang ginagastos para lang manalo? It is because po para maprotektahan yung kanilang business interests o yung tinatawag na mga oligarchs interests. So yan po again, dapat po tayo mga botante, sinasaalang-alang natin yan sa pagboto. So hindi porke malaki or mayaman, may naririnig kasi ako guys nung na ay iboto natin to kasi hindi na ito magkokorap kasi sobrang yaman na to. Mali din pong idea yun kasi nga kaya tumatakbo yan dyan is para maprotektahan yung mga business nila dito sa Pilipinas na ang kadalasan ay tayong mga consumer o mga botante yung nangangailangan ng kanilang service. So kaya hindi bumababa yung mga yung mga presyo ng ating mga basic commodity natin tulad ng hindi bumaba yung yung basic necessity katulad ng kuryente kasi nga ang mga inahalal natin may mga business interest doon sa mga industriya na yan. So dapat po tayo maging pumili din ng mga ihahalal na may walang personal interest or business interest na pinoprotektahan para at least nakakagawa sila ng mga batas na magpipigil dun sa tinatawag na mga monopoly ng ng industriya na siyempre pag monopoly no choice tayo kundi tanggapin na lang kung magkano yung presyo na
binibigay nila. So dapat po isa lang alang natin yan bilang isang botante. Yung hindi natin na hindi tayo dapat basta nagboboto ng mga mayayaman for the reason na hindi magko-corrupt. Mas masahol pa po yan sa korupsyon. Yung mga mayayaman na nagpuprotekta doon sa mga malalaking business interest dito na ang nahihirapan ay ang taong bayan. So yun po yung ating masasabi diyan. So number 5, ang pinaka disadvantage sa ating form of government is yung pagkawatak-watak ng mga partido. Mahina ang party system sa bansa. Minsan nagpapalit-palit lang ng partido ang mga politiko para sa sariling interes. Again, ito po ma-address din ito ng ating advocacy. Kung po tayo ay makakabuo ng isang community na solid nagkakaisa. O hindi tayo pro admin, hindi tayo anti, wala tayong ibang sinusuporta na political personality at solid tayo dun sa pagsuporta sa pro-Philippines or yung tinatawag na institutional based na pag-support. Again, ma-address po natin itong mahinang party system na yan. Kasi once na solid tayo at na-request natin yan sa isang grupo ng politician, mag-create kayo ng stronger party system at yun ang solid naming iboboto, magagawan po natin ang paraan yan. Kaya sana po makarating sa inyo itong advocacy natin, magkaisa na tayo para ma-address din natin yan. At naniniwala po talaga tayo na ang tanging makakabigay ng solusyon sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa ay yung nagkakaisang taong bayan. So dapat po maging solid na iisang direction lang talaga. Yun ang pinaka-solution diyan eh. Matuto tayo mag-demand dun sa mga kailangan natin. Hingin natin yan sa mga hinalal natin. Kasi naniniwala po ang channel na to or yung Tabsong Viewpoint na hanggat hindi tayo nagdi-demand doon sa mga inihalal natin yan, hindi yan makikinig sa atin. So dapat magkaroon tayo ng solid na boses ng taong bayan. Okay? So yun po ang topic natin ngayon at sana po marami kayong natutunan at kung may mga suggestion kayo, may gusto kayong tanong at talakayin natin dito sa ating channel, please pakisulat lang po sa ating comment section at saka mga hindi pa mga nakasubscribe, magkaisa po tayo sa ating layunin at subscribe po and share po ang ating video para mas marami pa tayong ma-reach na mga kababayan natin para makapag-create tayo ng solid na community. Kahit dito lang guys sa ating channel. So yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig at again sa lahat po, peace.